Unang-una sa lahat, idol, no, bakit kaya itong si Dean Wade yung primary defender ni Bronson ngayon? Ang bagal nito para kay JB at ang mas kamot ulo pa para sa Cavs, no, sa pick play. Sa tingin ko mas ayos kung mag-switch na lang si Mobley kay Bronson dyan at hayaan si Dean Wade ang lumipat naman kay Mitchell Robinson. Isang versatile na big po si Mobley, idol, at feel ko at some point ay makakasabay siya kay JB. Hindi man palagi pero sa tingin ko ay better defender siya sa perimeter kaysa kay Dean Wade. Kaso wala, nag-drop lang si Mobley at napasok na ni Bronson ang puso ng depensa. Ito mismo ang ayaw mo mangyari kung ikaw ang Cavs, idol, pero yan naman din po yung nangyari. Ito ang simula ng 20-0 run ng Knicks, idol, dito sa first half. Kick out kay Shamet yan para sa tres. Sorry mga idol pero hindi ako fan nung Dean Wade ang tumatao kay Bronson. Mas trip ko pa kung itong si Jalen Tyson yan kaso tila tinanggal siya sa rotation or at least ay hindi na siya nabababad sa playoffs, hindi tulad nung regular season. Big man to si Dean Wade eh. Kinonvert lang siya sa tres kaya ayan, todo kagat siya sa hesi ni Bronson kasi iniisip niyang may iwanan siya. Pinulapan. Dito, idol, wala talagang nasa right place at the right time lang din tong si big man Mitchell Robinson para sa Knicks at masasabi ko na hindi naman din nagkulang gaano yung Cavs sa pagkakataon na ito. Naging attentive enough si Mobley dyan para hanapin si Robinson kagad matapos mag-help. Si Jalen Tyson nakipagpwestuhan din dyan. Siguro kung may kulang napapwesto ni Tyson si Robinson dyan sa ilalim, though hindi niya naman trabaho yun talaga. Help lang siya eh. Ayan, 8-0 run na to, idol. Ang malaking parte rin po dito sa Knicks kaya natambakan kagad nila yung Cavs ay ang kanilang bench na nag-combine for 26 points noong first half pa lang ng Game 4. Malaking boost na talaga yon. And kudos dito kay Deuce McBride, idol, kasi kumpiyansa rin siya. Ang obvious kasi na player na aasahan mo talaga rito sa Knicks ay sikat ngayon lalo at wala pong JB sa court. Then si Harden pa ang tumatao sa kanya na nasabi nga rin noong Game 1 pa lang na tinatarget talaga ng Knicks to sa depensa. Ngayon, kapit matatag siya kay Kat pero hindi naman din tinatawagan. Mismatch to sa ilalim so alam din ni Harden na pwedeng pasahan si Kat sa ilalim. Though hindi naman sila ang bida rito sa clip na ito, ang bida ay si McBride. Ganun din eh. Hindi naman nagpabaya tong Cavs, talagang pumapasok lang din tong tira ng Knicks, sabay sila hindi. 13-0 run na, idol. Ito 16-0 run. Again, Deuce McBride po. Ito yung sinasabi natin kanina, may mismatch din ngayon na tinatao niya si Mobley, which is isang bigger player. Kaya malamang ay pinuntahan din ng Cavs to pero buti sa kanila na depensahan po ng maayos tong si Mobley. Kaya kudos po sa depensa ni McBride. Then makikita natin sa Harden na completely in-outrun ni Alvarado kahit mukhang lamang pa si Harden dito kung tatawid sila sa kabilang court. May cushion pa siya eh. Well, hindi naman din kasi speedy player si Harden pero notorious din kasi yan na bawas ang effort sa depensa. Kung si LeBron yan, malamang chase down yan. So function na rin talaga to, idol, nung mainit na opensa ng Knicks pati na rin nung mahigpit nilang depensa. Tulad dito na napakaganda nung pag-double nila kay Mitchell para sa steal. At pansinin na ulit natin yung takbuhan. Ngayon, idol, kung magsisprint si Jarrett Allen papunta sa kabila, malamang mauunahan niya si Kat dito, di ba? Pero tignan natin kung sino na yung mauuna. Ayan, si Towns na, idol, ang nauna at tila nag-jogging lang si Allen. So wala nang big man na mag-box out kay Kat dyan, lalo at transition pa ito. Wala, tinatamad na lang din talaga tong Cavs, idol eh. So yan yung ilan sa 20-0 run itong New York Knicks, idol. Dominating talaga sila sa serie na ito, no? Averaging 19.5 point differential kontra sa Cavs. Yes po, on average ay tinatambakan ng Knicks ng Cavs sa serye na ito, and itong Game 4 sobrang balanse pa nga nung atake nila. Si Bronson 15 points lang, hindi na kailangang bumuhat. Bumuhos ng 58 points ang bench, sabay nag-click din ang depensa nila at nagkaroon po ng 22 turnovers itong Cavaliers. Kaya New York Knicks na po ang nanalo sa serye at nasa finals na sila ngayon waiting. First time po makapasok ng New York sa finals since 1999, idol. 27 years din po ang inantay ng mga Knicks fans na makita muli ang team nila rito at masasabi kong well-deserved talaga at kompleto sarkados din talaga sila sa mga bala. Kaya sa tingin nyo, sino ang bagay na makalaban nila? Spurs ba or OKC Thunder? Ilagay nyo lang po, idol, ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.